lalaki na yon na wala ka. Ang tinutukoy nito ay si Fujio. Dagdag pa nito, kahit matalo mo ako, mukhang hindi susunod sa'yo ang karamihan. Sinabi ni Fujio na kinalulugod ko na pamunuan kayo. Tapos ay nagbigay sila ng respeto kay Fujio. Nang aalis na si Murayama, muli siyang sinundan ni Fujio at sinabi nito na, "Teka lang, Mr. Murachi." Murachi? Ano yun? Sagot naman ni Murayama. Sinabi ni Fujio na, "Kapag ako na ang leader ng mga full-time student, maaari ba kitang makalaban?" Ito lang, sinagot ni Murayama. Tapos ay umalis na ito. Sa kabilang banda naman, sa Hausen Academy, nagpakita ng respeto ang mga mukhang roll-on sa pagdating ng kanilang leader, si Sachio Ueda. At dito, ay problema din nila ang pagkalat ng red round. Pinakita ni Yuki ang isang bote na nakuha nila. Sinabi nito na, kagaya ng hinala, ito nga ay isang red round. Tapos ay tinawag ni Sachio si Sabakan. Sinabi nito na, hindi pa malinaw sa ngayon kung saan ito nanggaling. Sinabi ni Sachio na, patuloy kayo sa paghahanap ng impormasyon. Tapos ay niyakap ni Jingawa si Sabakan. Sinabi nito na, hindi ka nag-iisa sa trabaho na to. Kasama mo kami sa paghahanap ng impormasyon. Nang paalis na sina Jinkawa at Sabakan, tinawag naman siya ngayon ni Kenzo. Sinabi nito na, may nakakalimutan ka yata ang gawin. Sabihin mo na kay Sachio kung ano ang nangyari noong isang araw. Ayusin mo ito. Sinabi ni Yuken na, hindi ko nakita si Sawamura ngayong araw. Sinabi naman ni Sachio na, may pinagawa akong pabor kay Sawamura. Sinabi nito na, tara na, tumulong tayo sa pag-asikaso nito. Tapos ay sinigilan siya ni Yuken. Sinabi nito na, kailangan ka namin dito para asikasuhin ang naging problema natin sa Nanamori Industrial High. Tapos ay bumalik si Sabakan kasama ang iilang mga roll-on at humingi sila ng pasensya kay Sachio. Tapos ay pinagalitan ni Sabakan ang iilang mga roll-on na ito at sinaktan niya ang isa sa kanila. Tapos ay binawalan siya ni Sachio at sinabi nito na ang nakaraan ay nakaraan na. Ang importante ay kung paano ito aayusin ngayon. Pupunta ako sa Nanamori Industrial High para humingi ng pasensya. Nang may sasabihin sana si Sabakan, pinahinto siya kagad ni Sachio at sinabi nito na, manatili kayo dito, pupunta ako ng mag-isa. Sinabi ni Yuken na wala kayong dapat ipag-alala kapag may ganitong klase ng mga problema. Sinisisi ni Sachio ang kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, sinisermonan ni Madoka si Yumi dahil nakuna nito ng video habang gumagamit ito ng red round. At ito, kaya napilitan ito na magbenta ng red round sa kanilang eskwelahan dahil binantaan siya ng grupo ng Kidra na kapag hindi siya nagbenta ay ipapakita nila ang video nito sa kanyang mga magulang at sa kanyang eskwelahan. Tapos ay sinabi ni Yui kay Madoka na pagmula kaninang umaga ay sinusundan na ako ng isang nakakatakot na lalaki. Sinabi ni Madoka na nung una drugs, tapos ngayon stalker naman. Tapos ay napalingon si Yui at nakita nila ang isang lalaki at pinaghinalaan nito ni Madoka. Sinabi nito na siya ba yun? Tapos ay lumapit ito. Pinipigilan siya ni Yui, subalit hindi nagpapigil si Madoka. Ito ay si Shoji Sawamura. Siya ang inutusan ni Sachio para bantayan ang mga kilos ni Yui. Sinabi ni Madoka na, hoy malibo, kung may gusto ka kay Yui, magpakalalaki ka, sabihin mo sa kanya ng harapan. Tapos ay nakita ni Sawamura na kinuha ng grupo ng Kidra si Yui. Tapos ay tinanong nito kay Yui kung sino yung lalaking bumukod sa kanila. Dagdag pa nito, akala mo ba ay makakatakas ka sa amin? Huwag mong kalilimutan na nasa amin pa ang video mo. Biglang dumating si Sawamura. Si Sawamura ay isa sa 4 na emperor ng Hausen. Sino ka? Tanong naman ni Minami. Tapos ay nagpanggap ito bilang stalker ni Yui. Tinanong ni Minami sa kanyang mga kasamahan kung ito ba ang bumugbog sa kanila noong nakaraan. Hindi siya yun, sagot naman nito. Sinabi ni Minami na aalamin mo kung sino ang kinakalaban mo at ito ang nangyari. The enemy's middle tower has fallen. Sinabi ni Madoka na kayo pala ang nag-video at nag-blackmail kay Yui para magbenta ng red rum. Nang gigil si Sawamura nang marinig niya ang tungkol dito. Taga-Hausen ka ba? Tanong naman ni Yui. Dahil nakita nito na suot ni Sawamura ang uniforme ng Hausen na pang-ibaba. Nalaman na pinili namin na nagmula ito sa Hausen. Nang itatanggi sana ito ni Sawamura, biglang dumating ang mga kasamahan ni Minami at nakatakas sila. Sinabi nito na tatandaan namin ito. Sa kabilang banda naman, habang nakatambay ito si Haru, hindi ang dumating si Masaya. Si Haru at Masaya pala ay magkaibigan. Dahil sila pagkakama sa House Street. Tinanong ni Tetsu kay Chiharu kung sino ito. Sinabi ni Chiharu na kaibigan ko siya. Siya si Masaya. Sinabi ni Masaya kay Chiharu na may itatanong sana ako sa'yo. Sinabi ni Chiharu na nandito ba ang kapatid mo? Oo, ayun siya. Sagot naman ni Masaya. Kagaya ni Tsukasa, natatakot din si Chiharu kay Shinya. Sinabi ni Masaya na huwag kang mag-alala, hindi naman siya galit ngayon.
Sobrang saya nga niya, oh. Radiant victory. Tapos ay tumawa ng tumawa si Ken. Ano nga pala ang itatanong mo? Tanong naman ni Chiharu kay Masaya. Sinabi ni Masaya na itong nakaraan, may mga impormasyon na kumakalat na naman ng Red Ram sa lugar na to. May alam ka ba tungkol dito? Sinabi ni Tetsuno. Nagtrabaho siya dati sa factory ng Red Ram. Talaga? Seryoso ka? Tanong naman ni Masaya. Sinabi ni Tono, kung may alam ka tungkol dito, sabihin mo sa akin. Sinabi ni Chiharu na ang Red Ram ay ang pinagkakakitaan ng Kuryo dati at tinutulungan sila ng grupo ng Doubt. Sinabi ni Masaya na ang ibig mong sabihin, ang Doubt ang nagtutulak ng Red Ram? Hindi, sagot naman ni Chiharu.